Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please be seated. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? Inuna ko lang yung libro kasi yung mga madre kailangan umuwi na. Ano po? Stricto ang kanilang parents. Again, the title of our Advent recollection for this year is Waiting and Becoming. Waiting and Becoming. Alam po ninyo, struggle ko mag-antay. Struggle ko. Kaya pag pinag-usapan, anong oras tayo alis bukas? Alas 7. Huwag kang darating ng 7:05. Mainit na ang ulo ko. Ano pa? Minsan umuwi kami ng Lucena, sabi ko sa kapatid ko, ang alis natin ay alas 8. Ano po? Wala pa siya ng 8:15, iniwan ko siya. Iniwan ko. Talagang struggle ko yun. Ano po? Ang yumaong Jaime Cardinal Sin, yun naman, advance ang relo ng 15 minutes. Kaya, pag may okasyon kami, gagawin kong late ang schedule. Halimbawa ay pag 8:30, sasabihin ko sa Cardinal, Your Eminence, we will have a Mass at 8:45. 8:30 yun. Ano po? 8:30. Ha? Ganun talaga siya. Sabi ko sa kaklase ko, si Father June Sescon, siyang secretary, Batchmate, baguhin mo naman ang relo ng kardinal. Kasi lahat tayo naapektuhan. Sagot ng kaklase ko, hindi hinuhubad. Sabi ko, habang naliligo, suot. Ay, ganun talaga siya. Ano po? May mga taong talagang advance. Ano po? So, natuto kami. Bakit? Ang oras ay hindi nag-aantay. Keep that in mind. Ang oras ay hindi nag-aantay. Ha? Hindi nagbabago. Dumating ka o hindi, darating ang oras. Ano po? Kumain ka o hindi, lilipas ang oras. Kumilos ka o hindi, dadaan ang oras. Ang problema sa oras, hindi nag-aantay. Pero kung inyong napansin, pag gusto mo ang iyong ginagawa, ang bilis ng oras. Pag ayaw mo yung iyong ginagawa, ang tagal ng oras. Nagbago ba ang oras? Hindi. Di po ba, ano? Hindi. Isang oras lang ang misa, nagre-reklamo ang tao. 5 oras ang concert, bitin. Di ba? So, depende. Ano po? Depende. Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin hawak ang oras. At huwag niyong kakalimutan, ang oras, ang araw, ay hindi nag-aantay. Pag sinasabi nating waiting, hindi ito tungkol sa oras. Hindi ito tungkol sa oras. Sapagkat sabi ko nga, ang oras ay lumilipas. Gaano mo katagal inantay? Depende sa iyong kalooban. Di po ba, ano? Pag sinabing, dahil may Waze ngayon, nasaan ka na? Ang sagot mo, in 15 minutes. Kasi sinabi ni Waze, di ba, ano? Ay, na-traffic ka, di ba? Nabiktima na ako ni Waze, In 15 minutes, I will be there. Tapos maya-maya, pumarada ako sa tapat ng puno.
You have reached your destination. Nasa na simbahan dito? Di ba? Mahirap din kung maaasahan mo ng gusto si Waze, di po ba? My dear friends, my brothers and sisters, let us look at Christmas. Let us look at Christmas. Ang Pasko ay nagbabago ang mukha dahil sa oras. Pag sinabi kong oras, dahil sa edad. No? Nung bata tayo, matatanda na tayo eh. Hindi, nung bata tayo, di po ba? Ang mukha ng Pasko ay iba. Di po ba? Ang mukha ng Pasko nung tayo ay bata pa, iba. Iba. Sa pamamagitan ng ilaw, ng pagkain, ng candy, iba ang mukha ng Pasko. At habang tayo nagkakaedad, nagbabago ang mukha ng Pasko. Kasi nung maliliit tayo, ang Pasko ay pagkakataon para tumanggap. Pag tayo tumatanda na, pagkamisa ng Pasko ay panahon para magtago. Hindi po ba? Ha? Uso na yung tita, ninang. Tapos sasabihin mo, inaanak ko ba ito? Di ba? Kasi mayroong nagsasabi, kanino kita inaanak? Di ba? Sabi nga ng mga bata sa Goretti, nakikita ko nagbibilang ng pera. Kumusta kayo? Sabi ng mga bata, mahina, father, mahina. Ang Pasko, sa iba, ay pagkakataon para kumita. At habang tayo tumatanda, ang Pasko ay hindi na tungkol sa tumatanggap. Tungkol na ito sa nagbibigay. Pag may trabaho ka, ang tanong ay, meron bang Kris Kringle? Di ba, no? Ang kasunod na tanong ay, magkano ang minimum? Di ba? Walang nagtatanong kung magkano ang maximum, no? Palagi magkano ang minimum? 350? Ay, ang mahal! Di ba? Ano ba naman ang mabibil mo sa 350 ngayon? Di ba? Ano? Halos wala na. Pag sinabi ng mga 500, ang mahal naman. Di ba? Kita mo, pag malapit na yung Kris Kringle, nagkikita-kita kayo sa department store. Pinipili mo kung anong itsura ng Bimpo na bibilin mo. Di ba? No? Ha? Nakatanggap na kagad ako. Ha? Kasi sabi ko, naku, wala kayong ginawa kundi regaluhan ng mga pari, ng tuwalya, panyo. Ha? Hindi ba kami naliligo? Sipunin ba kami? Di ba? Kahapon, nakatanggap ako ng regalo. Kumot. Kakaiba, kumot. Di ba? Hindi ko pa binubuksan. Kasi tinitingnan ko kung mayroong pangalan. Di po ba, no? Kasi talagang iba, kailangan bordahan eh. Kailangan may borda para ano? Para hindi pwedeng ipamigay. Di ba, no? Pag may asawa ka, nako, kasama dapat sa regalo ang misis. Di po ba, no? Hindi pwedeng puro I love you. Merong abot, di ba, no? The bigger, the better. Di ba, no? Pareho sa mga kayo nagtatrabaho. Ha? Talagang ganun. Ngayon, pag ikaw ay retired na, ang mga nanay, nanghihingi pa. Nanghihingi ng pamasko. Hindi para sa kanila, kundi para sa mga apo. Di ba, ano? Ang regalo mo. Para saan? May binibigyan din ako. Di ba? Si mama, tuwang-tuwa yan. Ha? Ay halos naman hindi na nakakaalam. Ano po?
Pag binigyan mo ng isang bundle na tig-20, tuwan-tuwa na eh. Ba, no? Pero yung mga apo, hindi na tumatanggap ng 20. Aba, grabe itong mga ito, ha? Ha? Ba, hindi na alis. Isa, dalawa, tatlo. Ang grabe. Kahit bundle, kulang. Di po ba, no? Ha? Nung ikaw ay bata, nag-aantay ka. Pero darating at darating ang araw na sa iyong pagtanda, mag-aantay ka uli. Mag-aantay ka uli. Ang malungkot, hindi ka lang Pasko nag-aantay. Ano inaantay mo? Yung gamot na iinumin mo, di ba? Gamot. Yung kakainin mo, di ba? Ha? Nandun ka sa kwarto mo, nag-aantay ka kung dadalawin ka nila, hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, look at the cycle. When you are a little boy, a little girl, Christmas is a time to wait. Wait on receiving something. But time will come when you are old and weak. You begin to wait again. And the sad story is as if we are already not only waiting for something, as if we are begging for people to come. We are begging for people to come. Kaya nga palagi ko yung sinasabi, mga anak, huwag ipadala ang regalo. Dalhin ninyo. Kayo ang magbigay. Sapagkat mahalaga sa ating mga magulang na nakikita ang kanilang mga anak. Habang kayo may magulang pa, samantalahin ninyo. Kasi darating ang araw, wala nang mag-aantay para sa inyo, nang dahil sa inyo, sa araw ng Pasko. Nagbabago ang mukha. Nagbabago ang mukha. And you have to understand this, that we are not young anymore. We are not young. And we are not getting younger. Kung tumatanda tayo, tumatanda din ang mga taong mahal natin. Di ba? Kanina, nakita kong umiinom ng gamot. Sabay-sabay. Tama ba yan? Sabay-sabay? Sabi ko, oo naman. Hindi, sabi ng doktor, every 5 minutes. Ay, di ang tagal. Ang dami nito eh. Di ba? Malilate ako sa misa pag, di ba? Sabay-sabay. Ano? Ha? Oo, 1 taon ko nang ginagawa yan. Sabay-sabay. Di ba? Dapat daw may waiting time. Ba't hindi sinabi sa akin ng doktor yun? Dok, dapat ba ganon? Dapat ba isa-isa? Oo, sabi niya, sabay-sabay. Di ba? Ba't mo patatagalin, di ba? Ano? Maghahalo-halo din sa loob, di ba? Ano? Ha? Waiting for food, waiting for a caregiver, waiting for the medicine, waiting for the visit of their children. Then we begin to understand that Advent is much, much bigger than Christmas. Much, much bigger than Christmas. Ngayon, magdadalawang taon na yung aso ko. At sabi ko sa kanya, kung alam ko lang natataba ka ng ganyan, dapat ang pangalan mo, Chaba. Ang pangalan, Uno eh.
uno. Di ba? Tapos ini-imagine ko, kumuha ko ng pangalawa na nagkakagulo sila sa kwarto ko. Ay, tama ng isa. Na. Kasi kahapon binangga ako eh. Tihaya ako. Ano? Paano kung dalawang babangga? Di ba ba? Ano? Diba? Walang pasubali eh. Ha? Nagbabago. We are not that strong anymore. We are not that strong. Of course, di ba? Sabi nga eh, lahat ng masarap, bawal. Kaya pag mayroong masarap, ano sinasabi ko sa sarili ko? Ay, nakakain na ako niya. Di ba? Ganun ka na lang, di ba ba? No? Father, pwede sa iyo yan. Ay, nakakain na ako niya. Di ba? Ha? Hanggang doon ka na lang. Ha? I can break the rule, but out of gratitude to God, I have to be disciplined. Not because I want to live long, but out of gratitude. I hope, my dear friends, my brothers and sisters, as we grow older, we become mature. We become wiser. At anong sabi nila? When you know that your days are numbered, you become wise. And Advent is to accept that my days are numbered. And because my days are numbered, my Christmases is also numbered. Kailangan mong tanggapin. Pag bata ka, ilang Pasko pa kaya? Ay, naku, matagal pa. Pero pag matanda ka na, hindi mo tinatanong, ilang Pasko pa? Ang tanong mo, ilang Pasko na lang? Iba yung pa, sa na lang. Di po ba, no? Ilang Pasko na lang. At huwag mo sasayangin, kasi konti na lang yan. Di ba? If you look at your wife, if you look at your husband, you don't simply look at a person that has been there. You look at the person as what? For how long? Di ba? For how long? Sabi nga nung isa, nabalitaan daw na yung mga kasabay niya patay na. Sabi ng nanay niya, bakit ako hindi pa? Di ba? Eh kasi may karamdaman eh. May karamdaman. Di po ba, no? Meron nagme-message sa akin. Yung tatay niya, sinasabi sa nanay niya, ang tagal mo mamatay. Kasi may sakit yung nanay niya. Di ba? Hindi makapagsalita yung nanay kasi na-stroke. Pero kung makakapagsalita siguro yun, ano kaya sasabihin nun? Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin natin habang nagkakaedad tayo, paigsi na paigsi ang ating panahon. At kung tayo magpapabaya, baka yung sinasabi nating becoming might not happen anymore. Might not happen anymore. Kausap ko yung batang pari kahapon. Sabi ko, ilang taong ka ng pari? 1 year, Father. Sabi ko, mag-aral ka. Opo, nag-aaral po ako ngayon ng liturgy. That's good. Tapos sabi niya, ikaw, Father, hindi ka na ba mag-aaral? Ano sagot ko? I'm too old for that. I'm too old. Tanggap ko. Di ba? Ano pa pag-aaralan ko? Di ba? Cross stitch? Di ba? Ano pa pag-aaralan ko? Di ba? At your age, what do you still long to become?
My dear friends, my brothers and sisters, as you listen tonight, I know you understand already what I mean about waiting. But tonight I would like to urge you to think of your becoming. To think of your becoming. And ask God, Lord, what do you want me to become? What do you want me to become? Mahalaga yun. Palagi niyo akong nadidinig ito, that we are born for a purpose. We are born with a purpose. And the sad story is that many of us have existed without knowing our purpose. Our greatest mistake in life, as I always said this, is not to commit sin. Our greatest mistake in life is to do the right thing, and yet, it is not what God wants you to do. Nagawa mo lahat ng maganda. Ang problema, hindi yan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Bakit? Hindi tayo nagtanong. Hindi tayo nagtanong. Sabi nga ni Mike, ako si Mike, di ba? Kasi inuunahan na niya ako kasi ayaw niyang sabihin, sino ako? Baka sagot ko, sino ka? Di ba, no? Tanggap ko na. Nakakalimot ako eh. Nakakalimot na. Di ba? Ang hirap nun. Yung bang nag-uusap kayo, sino nga ito? Dumating na ba sa inyo yun? Yung, that's good. Yeah. Lord, sino ito, Lord? Di ba? Dumadating na eh. Palipas na. Nakuha po ninyo? That's why, when we talk about waiting and becoming, it is something we do. Something we do. Naintindihan po ninyo ako? Hindi lang yung nag-aantay kang ganyan. Hindi. Meron ka dapat gawin. Ano yung dapat mong gawin? Yan dapat ang tinatanong mo sa Diyos. Di ba? Yan ang tinatanong mo sa Diyos. That's why, as many times I say this, that Advent is not just waiting, but active waiting, not only of someone, but also of something. Not only waiting of someone, but also something. Sabi ng isang doktor, paano kaya matutulungan yung isang pari? Kasi nagpunta sa akin, may depression. Alam kaya ng kanyang kapwa pari na mayroon siyang depression? Ano problema sa depression? Walang may depression na umami na sila'y may depression. Wala. Pag inamin nila na sila'y may depression, nakaahon na yon sa depression. Pero habang nasa depression, walang umaamin. Ikalawa, yung mga taong may depression, hindi yun nakikinig. Yun ang problema. Hindi mo kayang aminin na meron kang depression. Ikalawa, hindi ka nakikinig. Paano ka gagaling? Di po ba? Paano ka gagaling? Mga minamahal na mga kapatid, at least alam ko, diabetic ako. Di po ba, no? Kaya nga may sensor eh. Ha? Ting! Ay, ang taas. Di ba? Wala naman akong kinain na.
Di ba? Yun ang malungkot na kwento. Ha? Pag may kinain kang bawal, huwag kang magte-test. Siyempre, mataas yun, di ba? Mahirap na may kinain kang bawal, nag-test ka pa, sabihin mo, ay, ba't kaya, ano ka, sira? Di ba? Pag may kinain kang bawal, huwag ka na magte-test. Niloloko mo lang ang sarili mo, di ba, no? Pero pag wala kang kinakain, at medyo may nararamdaman ka, mag-test ka, di ba? Baka mababa, o baka mataas. Nako, wala naman akong kinain, bakit mataas? Sabi ng doktor, yan pa yung kinain mo 3 days ago. Ang hirap naman, ang tagal mawala, di ba? No? 3 days ago pa pala ito, di ba? Kaya pag magpapa-blood test ka, hindi yung ngayon ka lang mandadaya, dapat mandaya ka 3 days ago, di ba? Hindi pala ganun. Tanggapin mo. Tanggapin mo, mga minamahal na mga kapatid. After the stroke, anong basihan ko na maayos na ang aking balance? Nakakahiyaman, pero siya ni-share ko. Sabi, Father, kumusta na? Kumusta na yung balance? Nandito yung PT. Ano ba? Umalis na ba? Umalis na, buti lang, umalis na yung PT ko. Ano po? Ano basihan ko? Pag nakakapagsuot na ako ng brief na nakatayo, ibig sabihin, maayos na ang balanse ko. Nakuha po ninyo? Subukan nyo kayong magsuot ng panting nakatayo. Di ba, no? Kasi noon, hindi ko magawa Hindi ko kayang tumayo sa isang paa. Hanggang ngayon, nangahawak ako either sa ambo or sa altar table. Bakit? Merong remnants ng alin? Ng pagkatakot. Not necessary, merong imbalance, pero merong pagkatakot. Mawawala ba yun? Hindi ko alam. Hanggang kailan yun? Hindi ko alam. Pero yun ay isang katotohanan, dala ng aking karanasan. Ang inyong pananaw sa bukas na darating ay palaging tungkol sa inyong kahapon. Kaya nga sabi ni Steve Jobs, we can only connect the dots after it happened, not before it happened. Pag sinabi ninyong, kaya pala. Ibig sabihin, nagkaroon na, nagdugsong-dugsong na yung mga dots ng buhay mo. Pero hanggat hindi pa nangyayari, ang tanong mo, ano kaya? Ano kaya? My dear friends, my brothers and sisters, medyo morbid when you talk about waiting and becoming. But you have to understand, as I've said earlier, time don't wait. Time don't wait. Sabi nga, Father, uwi na kami sa Pilipinas for good. Bakit? Retired. As much as you want to stay working, malakas pa naman ako. But there is always a time to retire. Tanggapin mo, di po ba, no? Tanggapin mo. Darating yun. As much as I wanted to, but I cannot. Tanggapin mo. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ito ang katotohanan ng Adbyento. Hindi lang ito tungkol sa Pasko. Sapagkat nagbabago ang pagtingin mo sa Pasko, dala ng iyong karanasan. Hindi na magbabago yon. Hindi na magbabalik ang kahapon. Sabi ko nga, ang problema pag may namatay, hindi naman yung weight. Ang problema pag may namatay,
yung unang Pasko, yung unang bagong taon, yung unang birthday. Yun ang problema. You will have the same Christmas carols. You might have better food. You might have a better decor. But when you miss someone you love, it changes the tone. Hindi na nagbalik ang dating Pasko nung buhay pa ang papa ko. Hindi na magbabalik. Hindi na magbabalik. Di ba? Tanggap na namin na hanggang ngayon, ayaw ni mamang tanggapin na wala na ang kanyang asawa. After 12 years, hanggang kailan? Ilang beses na namin dinalas sa sementeryo, "Ma, yan ang libingan ni Papa." "Ay, patay na nga." O, tagal namin nakaupo doon. Kwentuhan. Pag-uwi sa bahay, "Nasaan yung Papa niyo?" Darating kayo doon. Darating kayo doon. Kaya nga, maging yung mga nakikinig sa atin, huwag sayangin ang Pasko. Huwag sayangin ang Pasko. Yung pwede mong kainin noon, baka hindi mo na pwedeng kainin ngayon. Di ba? Huwag kayo masyadong busy. Huwag kayo masyadong busy. Learn to let go of things. Learn to drop things. Learn to forget things. But Advent also comes with hope. It comes with hope. Alam niyo, pag walang pag-asa, wala nang dahilan para mabuhay. So when we talk about becoming, we can only talk about becoming when we know how to hope. Dapat meron kang pag-asa. Meron kang pag-asa. Magpipiti ba ako kung wala akong pag-asa na ako'y magagaling? Hindi, di ba, no? Kahit hirap na hirap. Ganda-ganda pa ng background music para lang magtaas kamay, di ba? Father, di ba? YMCA. Yun ang panahon mo eh. Di ba? Yun ang panahon ng nagpipiti kayo ng tugtog mo kasi yun ang panahon mo eh. Hindi po ba, no? Ngayon, iba ang panahon. Pag nagpipiti yung mga bata ngayon, iba ang tugtog, di po ba, no? Di ba? Ay kung mas matanda sa akin, jaran, jan, jan. Ay di ba, mas matanda, tango siguro ang pampiti nila, di po ba, no? I hope you understand. Bahala ka. Mapipilit ba kita kung ayaw mo? Hindi po ba? Sabi nga no, isang paring may stroke, "Ay, buti ka pa, magaling ka na." Ano sagot ko sa kanya? Kasi hindi ko kinakain ng bawal. Nagpapahinga ako. Ikaw, lahat na lang ng pagbukas ko sa Facebook, nandun ka. Di ba? Lahat ng lugar napuntahan mo. Di ba? Ganun talaga eh. You cannot be everywhere, anytime, anymore. Di ba? Hindi na. Hindi na. Ngayong Pasko, nakakalungkot man, nakakatakot man, alam niyo ang tanong namin sa mga pare, sino kayang mamamatay ngayon? Yan ang tanongan namin. Bakit? Ang daming namamatay na simbang gabi.
Bakit? Sa puyat, pagod, sala ng oras ng kain. Can you imagine? Kaming pare, pero hindi mo inaalis yung sagot na, baka ikaw. Di ba? Hindi mo alam. Di ba? Pag ikaw ay na-stroke, mas malala yung second. Hindi yung first. Kaya sabi ng neuro, ingat ka, Father. Mas delikado yung second. Si Doc naman, nananakot pa. Di ba? Ay pagka minsan, kailangan takutin, hindi pa ba? No? Yung neuro ko lang nagsasabing, ang tigas ng ulo mo, Father, ilalaga akong utak mo. Ha? Yung neuro ko lang nagsasabi ng ganun. Ha? Even though, friend na kami. Di ba? Sabi ng isang doktor, siya ang binigay kong neuro sa'yo para matapang. Nung nag-consult kami, di ba? Matagal na ang kwentuhan namin dati. Ano? Ngayon. Di ba? Ganun talaga. Inaantay ko. 1 year na ako, Doc. Ano po ang babawasan nating gamot? Hindi. Antayin natin ng 2 years. May forever, Father. May forever. Naghiwalay man. Pero, may forever. Ang alin? Blood thinner. My dear friends, my brothers and sisters, you must learn to hope. O tama, matanda na ako, mahina na ako, hindi ko na kaya yung dati kong ginagawa. Pero hindi ibig sabihin, dapat mawalan ako ng pag-asa. Dapat dagdagan ang pag-asa. Naku po ninyo, dapat dagdagan ang pag-asa. Ha? Advent, because of hope, comes with responsibilities. When we speak about responsibilities, Saint Ignatius of Loyola would remind us that we pray as everything depends on God, in work as if everything depends on you. You can no longer wait for other people to do the things you need to do. Kung aantayin mo yon at wala ka ng panahon, baka hindi mo na magawa. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Para wala kang ibang sinisisi. Wala kang ibang sinisisi. Ang problema natin ngayon, sa mga panahon ngayon, ang mga tao, magaling mangnisi. Madaling magturo kung sino ang dahilan kaya sila nagkakaganyan sa buhay. No. Learn to be responsible. Learn to be responsible. Second, we cannot always rely on the mercy of God. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Alam nating mahabagin ang Diyos. Pero pagka minsan, ang pagkakait ng habag ay ikabubuti natin. Kasi kung alam mo na kailangan mong kumilos para gumaling, hindi pwedeng, heal me, Lord. Nakukuha ninyo? Palagi ko yan sinasabi, Father, classmate tayo, diabetic din ako, ipagdasal mo naman, Father, na bumaba ang blood sugar ko. Ako pa. Diba? Huwag niyo kainin ng bawal. Anong inaasahan niyo sa akin? Kung pwede ko yung gawin sa inyo, dapat ginawa ko sa akin, di ba? Ano? Mahirap namang ikaw ang pwedeng, Lord, pababain mo ako. Ako din, Lord. Di ba? Hindi pwede.
How we wish to pass the board exam without studying. Di ba? Ang dami nagme-message, Father, thank you for your prayers. My son, my daughter, my nephew, my niece passed the board exam. Yung isa, Father, we made it. My daughter was number 1. Wow! See? Oh, kinunan talaga ng picture na number 1 yung pangalan. Di ba? Gusto mo tingnan ko alphabetical. Di ba? Baka mga alphabetical. Baka number... Prayer ba yun? Magkasama ang prayer at pagsusumikap. Nagsusumikap ka dahil meron ka pangarap. At kasama sa iyong pangarap ang mag-antay. Diba? Nag-exam ka na. Nag-exam ka na. Nagsumikap ka. Pupunta ka pa kay Father. Father, ipagdasal mo naman ako. Hirap na hirap ako mag-antay. Ha? Nakukuha ka na nag-exam eh. At least alam mo na. Alam mo naman pag nag-exam ka kung pasado ka hindi, di ba na? Alam nga naman wala ka na isagot, umaasa kang papasa ka. Pag wala ka na isagot, di ba? Tingnan mo na yung kasunod na date ng board exam. Doon ka na, di ba? Natural. Di ba? Sinasabi ko yun, lahat na lang. Huwag magmamadali. Hindi unahan ang board exam. Kasi feeling ng iba, pag may nag-submit, magsasubmit na rin kahit walang naisulat. Di ba? Pag antayin mo, gawin mong ikaw ang huli na magsasubmit. Bakit? Baka may dumating pang biyaya. Di ba? Baka may dumating pang biyaya. At least kami noon, dahil sinusulat mo talagang sagot, pag hindi mo talaga alam, sabi ng professor ko, then do the best you can. You solve the problem very long and very wrong. Di ba? Kasi sa haba ng solusyon mo eh. O di, lalagyan ka na lang ng grade for effort. Di ba? Di ba? Very long and very wrong. Oh. Ay ngayon, hindi na yata ganun eh. Di ba? Iba ng board exam ngayon. Di ba? Tik-tik na lang. So, pag hindi mo alam, alin kaya sa dalawa? Ito o ito? Ito. Pero parang hindi ito. O ito. Tanggapin ninyo. Di ba? Tanggapin ninyo. What I'm trying to say, when you are older, is stop getting rigid. Relax. Stop getting rigid. Ha? Sadyang may mga bagay na hindi na mababago. Tanggapin ninyo. Di po ba? Kung ikaw hindi mo na mabago ang sarili mo eh. Yung ibang tao pa, pipilitin mong baguhin. Di ba? Tanggapin mo. Ganun talaga. You cannot always rely on the mercy of God. Bakit? Kailangan mo magtrabaho. Third, because this is always true, na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Even though Mary was immaculately conceived, she did what is expected from her. Nakuha po ninyo? Patiwangwang ba si Maria? Pagulong-gulong lang, pambuka-buka ka? Hindi. Nagtrabaho siya. Di ba ba? At kung kayo ay pupunta sa Mary's Well, pupunta kayo sa Annunciation Chapel, ano po? Dalawang lugar ang pwede niyong puntahan. The very cave where Mary heard the angel.
proclaiming to her. The Word made flesh. Dito yun, dito. Pero doon sa kabilang simbahan, sa mga Orthodox, may well doon, may well. Ano sabi ng mga Orthodox? Dito nag-igib si Maria. At dito sila nagkita ng anghel. Ano nga kaya, no? Kung dito nagkita, pwedeng dito nagkita, pero doon sa kabila sinabi. Di ba, no? Di ba? Kung naliligaw yung anghel, di ba? Naintindihan nyo? Hindi naman magic eh. Hello? Ganun ba? Hindi. Di ba? Kaya nga, pag inyong binasa, talagang si Gabriel, pogi. Mahalaga yun. Bakit kailangang gwapo ang anghel? Kasi kung pangit, matatakot si Mary. Naintindihan nyo? Talagang gwapo. Macho siguro, hindi ko alam. Pero sa madalit sabi, hindi siya nakakatakot. Di ba? Yung bang, pag dumaan, pag nakita mo, na babae ka, pag tumingin ka, akin ka. Alam ng Diyos. So, pwedeng nagkita sila do sa well. At nagparamdam. At nang lumapit, nagpahayag ng mabuting balita. What we can do is simply speculate what could have happened. But it is because by the grace of God and because of the work of man, grace meets work. Nakuha po ninyo? Nagtatagpo. Kaya nga, palagi ko itong sinasabi. Anong pinakamagandang nobina? Ang palagi ko sinasabi ay ang simbang gabi. Simbang gabi. Lahat ng hiningi ko sa simbang gabi, binigay ng Diyos. Yung para sa akin, ha? Yung sinabing, Father, ipagdasal mo naman sa simbang gabi, siyang manalo sa eleksyon. Hindi binigay. Ayaw makialam ng Diyos sa politika. No? Di ba? Hindi. Para sa iyo. My dear friends, my brothers and sisters, again, we wait for something to become. And whatever becomes, it comes with responsibility. But that responsibility must be coupled with hope. Because without hope, we cannot stay. We cannot stay. Bibigyan mo ba ng gamot kung wala kang pag-asang yan ay gagaling? Gagastusan mo ba yan kung wala kang pag-asang yan ay babangon? Magmamalasakit ka ba kung wala yung pag-asa na bumuti? Magsabi kayo. The good news is that nothing is permanent. Nothing. Your problem will pass away. Everything will pass away. Everything will pass away. Magsabi kayo. Nung nasa panahon ng pandemic, as if forever, di po ba, no? But who are those who survive? Those who think and was able to say, this is not forever. This is not forever. Kaya ko ito. Kaya ko ito.
Meron kami isang pari, nagka-COVID. Dapat i-intubate. Pumirma siya ng waiver. Sabi niya, wag po akong i-intubate. Pero, gawin ninyo, o ituro nyo sa akin ang lahat ng pwede kong gawin. Hindi siya in-intubate. Pero anong ginawa niya? Nakadapa siya. Ha? Pwede pala yun? Nakadapa lang siya. Diba? Buhay. May classmate ako, intubated. Ilang beses nagdialysis. Diba? Buhay. Sabi ng kanyang obispo, Dave, ang mahal ng classmate mo. Kaya pag nagkikita kami, batchmate, ang mahal mo daw. Na-stroke ako. Magkasing mahal kami. Di ba? May stent ka ba naman eh, di ba? You do not know. You do not know. We are not the only one waiting. God is also waiting for us. Waiting for our becoming. Waiting for our coming. Waiting that we may become the person we ought to be. As we age, our days are numbered, and so are Christmases. My dear friends, my brothers and sisters, it's good before Christmas that you write, sana hindi matapos sa gabing ito, that you write, you get a piece of paper, you fold it into two, and you write, regardless whether it's in the left or on the right, the things you're afraid of. Anong kinakatakot ninyo? You write. And there are things, you will notice this, there are things you're afraid, and yet you cannot write. There are things you are afraid, and yet you cannot write. Because you are so afraid, it might happen. Write. Write it. And let it be the subject of your prayer. And the other side of the paper, you write your hopes. You write your hopes. Ano mga inaasahan nyo? Anong inaasa? Sana hindi na yung manalo ka sa loto. Sana wala na yun. Ano po? Hindi talaga kayo mananalo. Ano po? Kasi kung mananalo kayo, noon pa kayo nanalo. Naku po ninyo. You write your fears and you write your hopes. Why? Maiksi na lang panahon natin. So that you will not be wasting the remaining days of your life. Diba? I'm sorry. Well, I'm sorry. I have brought you to this kind of reflection. Because really, after this stroke, nagbago ang buhay. Nagbago. Nagbago ang pananaw. Totoo. Totoo ito. Talagang tanggap mong walang forever. Walang forever. Hindi ka habang buhay na malakas, hindi ka habang buhay na maayos. Name it. Ang malungkot doon, nagsumikap ka na maging malusog, biglang ang anak mo may sakit. Ang hirap. Nagsumikap ka na ikaw ay malusog,
biglang magulang mo may sakit. Di ba? We do not know how we will be surprised by God. But, if we have prepared, regardless of any surprises, at least, it can caution you of what is not expected. Nagmisa ako sa Patay. Pinost ang homily. Ang nanay mo ay nanay ko. Ang daming message. Sana, Father, ang nanay ko, nanay mo rin. Sabi ko, dapat patay na ang nanay mo. Kasi yun ang homily ko eh. Pangpatay, di ba? Huwag mong kukunin yung hindi para sa iyo. Di ba? Pero Father, sana pag namatay ako, mimisahan mo ako. Sana wala ka sa pilgrimage. Pwede naman yun. I-schedule natin. Ano ibig ko sabihin? Hindi mo pa rin naintindihan. Hindi mo pa rin naintindihan. I would confess, a good friend, you do not know her, si Maribic, mga kaibigan namin ni Bishop So. May sakit siya. Nag-kidney transplant siya. Pero after several years, nasira uli yung kidney na nilagay sa kanya. We are looking for another donor, pero walang makuha. Nagkukwentuhan kami. Sabi, of course, sa kwentuhan namin, the good things we have done together. At bigla niya sinabi, Father Dave, when I die, you will not be here. When I die, you will not be here. True enough. True enough. I was in the pilgrimage when she passed away. Sabi ko sa kanya, kakaiba kang kaibigan. Sabi niya, it's not that I don't want you to say Mass for me, but I don't want to say goodbye to my friends. Di ba? You do not know. Pero yan ang katotohanan ng buhay. Hindi ko alam to sa mga mag-asawa, no? Sasabihin nyo ba sa asawa nyo? When I die, you will not be here. Natawa si Melo. When I die, you will not be here. Why? Because you are dead already. Ano sabi? Sabi ni Mrs. na naginip ako. Nasa Walmart kami. Sabi ng lalaki, nung naginip din ako, nasa Boracay ako. Sabi ng babae, kasama mo ako? Hindi. Bakit? Nasa Walmart ka eh. Pwede ba? I hope you're getting the point. Don't be too rigid. Learn to relax. Learn to love yourself. Let me repeat that. Don't be too rigid. Learn to relax. Learn to love yourself. When I say love yourself, love even
the things you do not like. Because the only person that can truly love you is you. Aside from God. The only person that can truly love you is you. Aside from God. Learn to love yourself. And hopefully, in this Advent, you have started to love yourself more than you have loved yourself last year. Totoo yun. Ina lang ang nagsasabing mahal na mahal ka. Pero pagkamisan, wala nang ina, kaya ikaw na lang magsasabing mahal.